Natutuwa ang disaster thrower na pumatay ng mga babae gamit ang kanyang hangin. Sumama si Ragna sa ilang mga ngaso ng dragon sa kanilang pakikipaglaban sa mga dragon. Kanina, pagkatapos tanggapin ni Crimson na makatrabaho si Ragna, tinanong niya siya tungkol sa hinaharap. Gayunpaman, malabo ang mga alaala ni Ragna at ipinaliwanag niya na naalala lang niya si Crimson pagkatapos makita ang kanyang mukha. Pagkatapos ay nagtataka si Crimson tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, ngunit ipinaliwanag ni Ragna na ang kanyang Silverane Battle Arts ay nasa kanyang katawan, kaya wala siyang problema sa paggamit nito. Matapos patayin ni Ragna ang mga dragon, sinabi ni Crimson na interesado siyang makitang ginagamit ng mga mangangaso ng dragon ang mga kapangyarihan ni Ragna. Pagkatapos ay nakipag-usap si Crimson sa mga mangangaso ng dragon, ipinakilala si Ragna bilang si Ragna the Reaper, na nakapatay ng maraming superior dragon at ang kanyang sarili bilang kanyang kasosyo sa salamangkero. Dahil bihira ang mga salamangkero at karamihan sa mga tao ay nakarinig lamang ng mahika, alam ni Crimson na madali niyang dayain ang mga tao at sinabi niya na ang slime ay isang alagang hayop na nilikha ng mahika. Ang isa sa mga mangangaso ng dragon, si Michael, ay humingi ng tulong kina Ragna at Crimson. Ipinaliwanag niya na tumakbo sila mula sa isang dragon na napapalibutan ng isang buhawi sa tortier. Napagtanto ni Crimson na ito ang ikatlong upuan, ang Tempest Cell, tagahagis ng sakuna. Gusto itong sundan ni Ragna, ngunit pinigilan siya ni Crimson. Pagkatapos ay bumagsak si Ragna sa lupa, hindi makagalaw at ipinaliwanag ni Crimson na ang kanyang katawan ay hindi kayang makipagsabayan sa kanyang kapangyarihan at maaaring tumagal siya ng 3 araw upang makabawi. Sinabi ni Crimson sa mga mangangaso ng dragon na hindi makakalaban ni Ragna at tumanggi siyang kunin ang dragon mismo. Ang mga mangangaso ng dragon ay handang ibenta ang kanilang mga kagamitan upang bayaran siya. Gayunpaman, ayaw ni Crimson na tumigil sila sa pagiging dragon hunter at tumanggi muli. Nagtataka si Crimson kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala nila sa dragon at gustong patayin ito. Kilala ang dragon, sinabi ni Crimson na mabilis ito sa mahabang hanay ng mga pag-atake, kaya dapat ay mabilis silang kumilos. Gayunpaman, malamang na nagkasala sila dahil habang tumatakbo, malamang na narinig nila ang mga tao na humihingi ng tulong, ngunit hindi nagtagal ay nahuli sila sa buhawi, kung saan sila ay naputol. Kinumpirma ni Michael na totoo ang sinabi ni Crimson, at sinabi na sila ay mahina at napagtanto na sila ay biktima lamang. Kung sila ay malakas tulad ng Crimson o Ragna, sila ay lumaban. Pagkatapos ay iniabot ni Crimson ang espada ni Michael Ragna, na nagsasabi na kasama nito, makakapatay siya ng mga dragon, kahit na maaari pa rin siyang mapatay. Pagbalik sa tortiere, dinala ni Crimson ang mga mangangaso ng dragon sa kanyang armory, kung saan binigyan niya sila ng mga modernong baril. Pagkatapos ay hiniling ni Crimson kay Ragna na lumikha ng mga pilak na bala para sa mga armas. Hiniling ni Ragna kay Crimson na huwag siyang tawaging Reaper, at hindi niya nais na manatili sa paligid niya ang mga mangangaso ng dragon dahil maaari silang mamatay. Pinaalalahanan siya ni Crimson na sinabi niyang ayos lang siya kung mamatay ang mga taong hindi niya pinapahalagahan, kaya naman tinalikuran niya si Leonica. Dahil si Leonica ang pangunahing driving point ni Ragna, sinabi ni Crimson na priority din niya ang kanyang kaligtasan. Ipinaliwanag ni Ragna na alam niyang ito ay marahil ang pinakamahusay na kung mananatili siya sa kanyang tabi at itinaboy siya, ay hindi nangangahulugan na siya ay magiging ligtas, gayunpaman ang pag-iisip ng kanyang pagkamatay ay nakakadurog sa kanyang puso. Pagkatapos ay sinabi ni Crimson kay Ragna na maaari niyang kidnapin si Leonica at ilagay siya sa isa sa kanyang mga storage space, kung saan maaari siyang patulugin at sa ganoong paraan, mananatili siyang ligtas hanggang sa makitungo sila sa mga dragon. Hindi iyon gusto ni Ragna at sinubukang suntukin si Crimson. Sinabi ni Crimson kay Ragna na haharapin niya ang dragon. Sinabi rin niya kay Ragna na paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay maldita, ngunit hindi talaga iyon ang kaso. Kumuha si Crimson ng baril at pinasabog ang ulo. Ang isa pang Crimson pagkatapos ay nagpakita sa patay na katawan ni Crimson na binabanggit na ito ay isang sumpa. Iniulat ni Slime kay Crimson na mayroong isang malaking buhawi sa tortiere at mayroong 16 na babae na lumulutang sa paligid nito. Napagtanto ni Crimson na ang disaster thrower ay inutusan na tumayo sa bayan at pumapatay ng oras sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa mga tao. Gusto ni Crimson na mabuhay ang mga babae hanggat maaari, dahil sa ganoong paraan ay hindi sila dadating ng disaster thrower.
Gayunpaman, hindi niya masabi kay Ragna o sa mga mangangaso ng dragon na mayroon pa ring mga nakaligtas. Pagkatapos ay gumawa si Crimson ng isang plano upang talunin ang Disaster Thrower. Naghihintay hanggang sa malapit ng magbukang liwayway, pinangunahan ni Crimson ang mga mangangaso ng dragon malapit sa Disaster Thrower. Gamit ang isang tagapagsalita, pinukaw ni Crimson Hen si Disaster Thrower, na tinawag siyang hamak na dragon, na siya ay kringi para sa pakikipag-usap sa hangin at na siya ay nakakaawa dahil sa inutusang tumayo sa tabi ng kanyang nutty ruler. Nakakainis yon sa Disaster Thrower, na nagsasaad na hindi kayang unawain ng isang tao kung gaano siya kahusay. Handa niyang baliwalain ang sinabi ni Crimson, gayunpaman, hindi niya maibabaliwala na ininsulto niya ang kanilang kadugo at pinuno.